Hello Sir Kira, tawagin mo na lang akong Gina. Bale, first year college pa lang ako nung mabuntis ako. At opo, isa po akong batang ina. Mag-isa ko pong pinalaki ang anak kong si Nico. 6 years old na siya nung bumukod ako sa magulang ko at matira sa isang maliit na apartment. Kami lang dalawa ang nakatira doon. Matanda na kasi ang magulang ko at ayoko nang maging pabigat kami ni Nico sa kanila. Mabait po ang magulang ko, Sir Kira. Alam ko na tutulungan nila ako kay Nico kahit hindi ako magsabi. Ayoko lang din talagang mahirapan ang magulang ko sa anak ko. Nakatapos ako ng TESDA course nito at swerte namang nakapasok agad ng trabaho sa isang patahian. Hindi kalakihan ng sweldo pero sapat naman para sa aming dalawa. Wala din akong naging problema sa pag-aalaga kay Nico dahil sobrang bait din naman ng may-ari ng patahian. Iniintindi talaga nila ang sitwasyon ko sa anak ko. Wala din naman naging problema kay Nico. Mabait at tahimik lang siyang bata. May pwesto lang siya sa patahian kung saan niya ako hinihintay na matapos magtrabaho. Kaya naman mabilis ko ring napansin ang pagbabago sa kanya noong isang umaga. Nagsabi siya sa akin isang beses. Tinatanong kung pwede daw ba kaming hindi na lang doon dumaan sa shortcut. Pero kasi sobrang laki ng tinitipid sa oras at sa paglalakad kapag doon kami sa shortcut dumadaan. May iskinita kasi kaming dinadaanan papunta sa school niya. Medyo makipot lang yon. Tapos may isang lumang bahay doon na wala nang nakatira. Pero sinabi ko sa kanya na hindi pwede. Kasi kako, doon na yung pinakamabilis na daan namin. Hindi naman na siya nagpilit pa noon. Pero isang araw, nung dumaan ulit kami doon, biglang humigpit ang hawak niya sa akin. Akala ko nga may nakita siyang aso. Kaya naman nilibot ko pa ang paningin ko sa lugar. Tapos napansin ko na doon pala siya nakatingin sa lumang bahay. Hinila ko siya noon para magpatuloy na kami sa paglalakad. At habang naglalakad, isang beses pa siyang lumingon doon sa bahay. Pero hindi ko na lang binigyang pansin. Kinabukasan, ganoon ulit. Pagka nasa tapat na kami ng bahay na yon, talagang bumabagal ang lakad niya habang nakatingin doon. Sinundan ko ng tingin yung tinitignan niya. Pero wala naman akong nakita. Pero mula talaga nang mapansin ko yung mga kakaibang tingin niya sa bahay, hindi na siya bumibitaw sa kamay ko kapag nadadaan kami ron. Isang araw, nagising ako ng mas maaga dahil malakas ang ulan. Habang naghahanda ako ng almusal namin, nakita kong nakaupo si Nico sa sahig ng sala. Nagdodrawing siya. Sinilip ko yun saglit. Tapos yung drawing niya isang bahay na may 2 tao sa labas. Tingin ko naman ako yun at siya. Pero may isa pang babae sa bintana na mayroong mahabang buhok. Hindi ko naman yun binigyan ng meaning kasi syempre bata. Kung ano-ano naman talaga ang idinodrawing nila. Matapos namin kumain, pinapaligo ko na siya. Habang ako nagliligpit naman sa bahay. Maya-maya, nakita ko na naman yung drawing niya. This time, kinilabutan na ako. Yung babae kasi na nasa bintana na may mahabang buhok, kinulayan niya ng kulay gray. Tapos kulay pulang mata. Samantalang kami naman ni Nico sa drawing niya, mukhang normal naman. Narealize ko noon na yung bahay na drawing niya ay kamukha noong bahay na nadadaanan namin sa shortcut. Kaya naman nung umagang yun, hindi kami dumaan doon sa shortcut. Nag-tricycle na kami diretso sa school niya at sa patahian. Nung hapon na umuwi na kami, nung nasa tapat na kami ng apartment namin, napahinto si Nico sa may gate. Nakatingin siya sa unit namin na nasa 2nd floor. Wala naman akong nakita, pero binagabag talaga ako ng actions ni Nico. Para ba siyang may nakikita na hindi ko nakikita? At ayaw ko rin namang baliwalain bilang nanay niya. Dito naman na nagsimula yung mas hindi ko maipaliwanag pa. Yung anak ko na tahimik, parang mas nanahimik pa. Sa kwarto namin, gustong gusto niya palagi yung nasa may side ng bintana
para daw malamig. Pero isang gabi, biglang ayaw niya na doon. Minsan magigising ako kasi siksik na siksik siya sa akin. Tapos nakatabon ng kumot yung mukha niya. Narealize ko na meron siyang kinatatakutan. Kaya isang beses na nasa daan kami papunta sa school niya, tinanong ko na. Pero ayaw niya namang magsabi. Panay lang siya tango at iling bilang sagot niya sa mga tanong ko. Kaya naman hindi ko na rin pinilit pa. Nagising ako ng mga 2:00 siguro yon. Napansin ko agad na bukas yung kurtina namin. Bukas na bukas ang bintana noon. Kaya mabilis ko ring inayos yon. Yung hindi kami makikita sa loob. Pagkatapos kong ayusin yon, doon ko palang napansin na nakatayo na pala si Nico sa likod ko. Hindi ko narinig na bumangon siya. Basta nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Kaya naman sinundan ko yung tingin niya. Sa kabilang side ng kalsada, sa may poste, ay may nakita akong babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok na medyo nakatakip na sa mukha nito. Natakot ako sa nakita ko. Kakaiba kasi yung itsura ng babae. Kaya naman isinara ko na rin ng maayos yung bintana. Nung mga sumunod na paghatid ko kay Nico, hindi na talaga kami nadaan doon sa may iskinita. Palagi na kaming nagda-tricycle. Kahit pa dagdag gasto sa amin yung pamasahe namin. Isang beses ng linggo, naglalaba ko nun sa CR. Si Nico naman, iniwan ko lang sa sala habang nanonood siya ng cartoon. Nung nagsasampay na ako ng nilabhan ko, napansin ko na patay na ang TV sa sala. Tapos si Nico, nakatingin lang sa pinto ng kwarto namin. Kinabahan ako agad. Nilapitan ko siya at tinignan ko ang kwarto. Doon sa pagpasok pa lang, nakita ko na agad yung tuyong putik sa sahig. Gusto ko talagang magpanik nun. Kasi paanong magkakaroon ng putik doon? Hindi naman naulan. Ilang araw na. Pero dahil ayoko namang matakot sa akin ng anak ko, kumuha ako ng basahan at nilinis ko na lang yun. Mismong araw din na yon, nag-aayos ako ng gamit namin ni Nico. Nagplano ako na doon na muna kami sa bahay nila mama. Akala ko din, doon na matatapos yung mga nakakatakot na nangyayari sa amin. Halos 2 linggo na kaming nandoon. Naging normal na ulit ang anak ko. Nakikipaglaro na ulit siya, mahimbing na ang tulog, hindi na laging nakatingin sa bintana. Kaya akala ko talaga tapos na. Hanggang isang hapon, nakita ko siyang nagdodrawing sa veranda. May bago siyang drawing. Bahay nila mama. Sigurado ko kasi may mga puno din siyang idinrawing sa tabi ng bahay na katulad ng bahay nila mama. Sa drawing niya, nandoon ako at siya, pati na rin sina mama at papa. Pero nandoon din yung babaeng mahaba ang buhok na mayroong pulang mata. Doon na talaga nanlamig ang katawan ko. Hindi na ako nakatulog nung gabing yun. Bandang madaling araw, narinig kong bumukas ang screen door sa harap. Bumangon agad ako. Katabi ko nun si Nico. Tulog pa siya. Lumabas ako ng kwarto. Nakita kong bukas ang front door namin. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Kasi ako mismo ang nag-lock noon. Sa sobrang kilabot ko na sa nangyayari sa amin, lumipat na ako ng trabaho. Lumipat na rin kami ng apartment. At salamat naman sa Diyos, Sir Kira, kasi hindi na ulit ang pagpapakita sa amin noong babaeng may mahabang buhok at may pulang mata. Malaki na si Nico, makulit na rin, pero masunurin pa rin naman. Yung mga drawing niya noon, itinapon ko na. Ayoko nang maalala yun kahit kailan. Magandang gabi po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bea. Kwento ko lang tong nangyari sa anak kong si Lani noong nakaraang taon lang. Normal at masayahin si Lani.
wala kaming naging problema sa kanya kahit kailan. Pero isang hapon, bigla na lang siyang nagbago. Kakatapos lang umulan nun, kaya medyo malamig ang simoy ng hangin sa labas. Naglalaro si Lani sa tapat ng tindahan namin kasama yung mga kalaro at mga pinsan niya. Ako naman, nandoon lang sa tindahan nagbabantay habang nagsiselfone. Biglang umihip yung napakalakas na hangin. Yung alam mong hangin na galing sa ulan, yung amoy lupa pa. Ano nga tawag doon? Basta yun. Napatingin ako sa labas kasi biglang tumahimik yung mga bata. Nakita ko si Lani, nakatayo lang sa gitna ng kalsada, nakatulala sa dulo ng looban namin. Tinawag ko siya. Sabi ko pasok na siya dahil baka sipunin pa siya. Nung lumingon siya sa akin, iba na yung mukha niya. Tapos hawak-hawak niya yung noo niya. Bigla daw siyang nahilo. Sabi ko naman, pahinga na siya sa loob at baka magkasakit pa siya. Pagpasok niya, nahiga lang siya sa sofa tapos nakatulog na agad. Pagkagabi nun, noong gigisingin ko na sana siya para kumain, napansin ko na nanginginig siya. Pagkahipo ko sa noo niya, nagulat ako kasi sobrang taas ng lagnat niya. Ginising ko siya agad para pakainin, para mapainom na ng gamot. Pagkatapos nun pinagpahinga ko na siya sa kwarto namin. Ilang beses akong gumising nun para i-check kung kumusta siya. Pero walang pagbabago. Parang hindi man lang bumababa kahit kaunti yung lagnat niya. Kinuha ko ulit yung gamot sa ref kasi oras na ulit ng pag-inom niya. Pero nagulat ako ng pagpasok at pagbukas ko ng ilaw sa kwarto ay namumula na siya. Sa buong katawan niya napakaraming pantal-pantal. Sa muka, sa buong braso, hanggang sa binti. Nung mismong oras na yun, dinala namin siya sa ospital. Nagstay kami doon ng 2 araw hanggang sa bumaba na yung lagnat niya. Pero yung pantal niya, sabi ng doktor SJS daw. Sorry Sir Kira pero ito na lang yung naaalala kong sinabi ng doktor Nakalimutan ko na yung pangalan talaga. May meds na ibinigay ang doktor na iti-take niya within a week. Then babalik kami for check-up na ginawa naman nga namin. Hindi nakapasok si Lani sa school ng 1 linggo nun. Kasi yung lagnat din niya, bumaba lang pero hindi rin talaga nawala. Pabalik-balik yun sa gabi. At paggising niya kinabukasan, hinang-hina siya. Tapos yung rashes niya, hindi man lang nababawasan. Gusto ko na nga sanang bumalik noon sa ospital. Kaso wala naman akong mapag-iwanan sa bunso ko. Maya-maya, may bumili ng yelo sa akin. Nakita niya ang anak ko at gulat na gulat siya sa nakita. Sabi niya, dalhin ko raw sa albularyo dahil hindi raw kaya ng doktor ang nangyayari sa anak ko. Bigla na naman akong nataranta nun. Wala naman kasi akong kilalang albularyo sa lugar namin. Pero ang ginawa niya, tinawagan niya yung kakilala niya na magpunta na lang doon sa amin. Hindi na ako iniwan ng customer ko nun. Medyo nag-aalangan nga ako nun kasi baka mamaya scam pala si ate. Pero ayun nga, hindi naman nagtagal, dumating nga ang isang matandang babae na parang may 10 taon lang ang tanda sa akin. Tinignan niya ang anak ko. Tinawas niya muna. Tapos ang sabi ni ate customer ko, para daw yun malaman kung anong klaseng nilalang yung gumawa nun sa anak ko. At doon nga ay nakita na tao lang daw ang may gawa noon. Pinausukan niya ang anak ko, naglabas ng langis at dinasalan. Pagkatapos ay ipinahid yun sa buong katawan ni Lani. Pagkatapos noon, kinausap niya ako. Sabi niya, may galit daw sa akin pero sa anak ko gumante. Isa daw sa mga bumibili sa tindahan namin. Tinanong ko naman kung anong pwedeng gawin para hindi na nito masaktan ng pamilya ko. Kasi grabe naman yun. Feeling ko naman yung mga gusto lang mangutang sa tindahan ko na hindi ko napagbigyan ng pwedeng gumawa nun. Hindi kasi ako nagpapautang sa tindahan kasi maliit lang naman ang kapital na pinapaikot ko. Binalikan niya ako after 3 days. Binigyan niya ako ng medalyon.
Tapos nag-donate lang ako sa kanya. Ayaw niya kasing tumanggap ng bayad. Pero ang sabi ni ate customer ko, sabihin lang na donation para tanggapin. Medyo parang walang sense, no? Pero ganun talaga yung nangyari. At hindi ko alam ang dahilan nila kung bakit ganun. Binigyan din pala niya ako noon ng langis na ipapahid ko raw sa katawan ni Lani hanggang sa tuluyan nang mawala yung rashes niya. To be honest, hindi ko alam kung ano talaga ang nagpagaling sa anak ko since sinunod ko pa rin naman yung gamot na ibinigay ng doktor. Pero wala na akong pakiron. Basta okay na ang anak ko. At may protection pa ako kung talagang may masamang tao lang na gumawa nun sa anak ko. Hello Sir Kira, tawagin mo na lang akong Renz. Housewife. May isang anak. Madalas na kami lang ng anak ko sa bahay. Dahil may regular na trabaho ang asawa ko. Itong kwento ko ay nangyari sa amin itong taon lang. Lumipat kami ng apartment dahil dito. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot sa mga kakaibang pangyayari na yon. Isang gabi to, kami pa lang ng anak ko ang nasa bahay. Pinauna ko ng pakainin ng anak ko dahil masyado nang gagabihin ng asawa ko sa pag-uwi. Grade 1 na ang anak ko at maaga pa ang pasok niya kinabukasan kaya hindi siya pwedeng maghintay sa tatay niya. Anyway, pagkatapos niyang kumain, nagligpit naman ako sa kusina. Inurungan ko na ang mga ginamit ko, pati ang pinagkainan ng anak ko. Habang ang anak ko naman, nasa sala lang at nanonood sa tablet niya. Maya-maya, nadinig ko ang anak ko na tinatawag niya ako. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng pagsasabon ng pinggan nun. Kaya naman sumagot lang ako sa kanya ng bakit. Pero dahil hindi na siya sumagot, nagpunas na muna ako ng kamay ko at saka ko siya pinuntahan sa sala. Nakita ko siyang nakahiga doon at mahimbing nang natutulog. Natawa lang ako ng konti kasi naalala ko na dati na siyang nagsisleep talk. Pero matagal na yun. Parang nasa 3 or 4 pa lang ata siya nun at natigil din naman agad. Kaya nung time na yon na tinawag niya ako habang tulog siya, akala ko bumalik lang yung sleep talking niya. Kaya hindi ko na pinansin at bumalik na ako sa ginagawa ko. Di nakaharap na ulit ako nun sa lababo. Nag-uurong na ulit. Nakikinig pa ako ng SB19 nito. Nung maya-maya, nadinig ko na naman yung pagtawag sa akin ng anak ko. Napangiti lang ulit ako. Pero hindi ko na lang ulit yun binigyan ng pansin. Pero nagulat ako nung maramdaman kong parang may dumaan sa likod ko. Nahawi pa nga yung palda ko kaya agad akong napalingon sa likod. Pero walang tao. Yung pakiramdam ko nun Sir Kira, yun bang parang may batang dumaan sa likod ko? Kaya ang naisip ko agad noon, nasa likod ko lang yung anak ko. Pero ayun nga, wala. Tapos nun, dumating na ang asawa ko. Tapos nakalimutan ko na rin agad yung nangyari. Kasi gusto ko na muna sanang tapusin yung inuurungan ko bago kami kumain. Fast forward, rest day ng asawa ko nun. At eto talaga yung naging dahilan ng paglipat namin ulit ng apartment. Ilang araw makalipas, nag-uusap kami ng asawa ko. Tapos naalala ko yung nangyari nung gabing yun. Kaya ikinuwento ko sa kanya. Etong asawa ko, matatakotin pala. Sabi niya sa akin, pag nangyari daw ulit yun, lilipat na lang kami ng apartment. Baka daw kasi kung ano pang mangyari sa amin ng anak namin. Naniniwala daw kasi siya sa mga elemento, engkanto, aswang at multo. Aawayin daw niya lahat para sa amin. Puwera lang daw sa mga ito. Nung mismong gabi na to, naulit yung sleep talking ng anak namin. Nasa kwarto na kami noon. Natutulog na ang anak namin sa tabi lang din namin. Samantalang kami nagpapantok pa lang. Maya-maya, nag-sleep talk na nga siya. Pareho kaming napatingin ng daddy niya. Tinatawag niya ako. Tapos ako naman, sisagot lang. Bakit ka ako? Anong kailangan niya? Mga ganyan. Pero paulit-ulit lang ang anak ko.
Saka katawag sa akin ng ma. Mami talaga ang tawag niya sa akin. Naisip lang namin na baka hindi lang niya nabubuo yung mami kasi nga tulog siya. Kaya malang ang tawag niya. Anyway, bukod sa ma na tawag niya, hindi na namin siya ginising pa. Pero nakailang ulit din yun. 4 siguro. Pero malalaki ang pagitan. Maya-maya pa nun, tinawag ako ng asawa ko. Sabi niya, tignan ko raw si baby. Tinanong ko naman kung bakit. Sabi niya lang basta. Hintayin ko daw ulit na tawagin niya ako. Di nag-focus ako. Hanggang sa may tumawag nga ulit ng ma. Pero Sir Kira, hindi pala ang anak ko ang nagsalita o tumawag sa akin ng ma. Kasi hindi bumuka ang bibig ng anak ko para magsalita. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Hindi daw sana niya papansinin. Kung hindi niya lang daw naisip na i-video ang anak namin. Grabe ang kilabot namin dito. Lalo na ng asawa ko. Gusto na nga niyang pumunta na lang kami sa bahay ng parents niya eh. Pero syempre, hindi ako pumayag. Kako, hanap na lang kami agad ng ibang bahay bukas. Na siya naman naming ginawa. Nakahanap naman kami agad. At nakalipat din within a week. Pagkatapos nun, hindi na ulit yung nangyari. Hanggang dito na lang Sir Kira. Pasensya na kasi deleted na yung video kaya hindi ko na maisishare sa inyo. Sabi kasi ng asawa ko, baka raw sumama pa sa amin kapag hindi pa dinelete yung video. Nito ko lang din talaga nalaman na ganoon siya kamatatakotin. Pero kahit ganoon, love ko pa rin naman siya. Salamat po kung sakaling mabasa ninyo ito. Tawagin mo na lang akong Mel. Taong 2008 nang lumipat kami ng anak at asawa ko sa isang lumang bahay sa Quezon. May nakuha siyang trabaho sa koprahan at mas praktikal na tumira kami doon kaysa araw-araw siyang bumiyahe. Yung bahay, dating tinitirhan ng katiwala ng lupa. Medyo malayo ang pinakamalapit na kapitbahay doon. Pero hindi naman sobrang liblib. May mga bahay pa rin naman sa kabilang bahagi ng niyugan. Kailangan mo lang maglakad ng ilang minuto bago ka makarating sa kanila. Luma na yung bahay pero maayos pa naman. Kahoy ang sahig, yero ang bubong at may silong. Ang hindi ko lang gusto doon yung likod. Makapal kasi ang mga halaman nandun. Madaming mga puno ng saging at iba pang mga puno at halaman. Tapos meron ding lumang balon na wala ng tubig. Sa unang buwan namin doon, wala naman akong napansing kakaiba. Ngunit pumasok ang ikalawang buwan. Nagsimula iyon noong mga gabi na madalas akong naiiwang mag-isa kasama ang bata dahil kailangang mag-overtime ni June sa koprahan. Unang napansin ko ang amoy. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nagpapatulog ako sa anak ko, biglang mag-aamoy usok ng sigarilyo sa paligid. Wala pong naninigarilyo sa amin, maski asawa ko hindi. Kaya sigurado ko na hindi siya yon. Sumilip ako nun sa nakabukas pa naming bintana. Pero malamig na hangin lang ang bumungad sa akin. Kaya naman isinara ko na yon. Naisip ko na baka may napadaan lang sa amin na naninigarilyo at tinangay ng hangin yung amoy na yon. Bumalik na ako sa papag. Tinabihan ang anak ko sa pagtulog. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa labas. Doon sa likod ng gagaling ang kaluskos na yon, na para bang may dumadaan sa gitna ng talahiban. Naisip ko na baka si June na yon. Binuksan ko ng bahagya ang bintana at saka ko sinilip. Nakita ko si June, nakatayo lang sa gitna at nakaharap sa bahay namin. Bubuksan ko na nga sana ng tuluyan yung bintana para tanungin kung anong ginagawa niya roon. Pero bigla ko kasing napansin na parang kakaiba yung laki niya. Para bang sobrang tangkad niya doon, hindi naman matangkad ang asawa ko. Tinignan ko pa ito ng maigi. Kinilabutan na ako kasi parang hindi pala siya yung asawa ko.
Eh kung hindi pala yun si June, bakit parang kamukhang kamukha niya yung asawa ko? Ito yung paulit-ulit na tanong sa isip ko nun. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang lumawak ang ngiti sa mukha nito. Sobrang nakakatakot talaga yun, na hanggang ngayon kapag naaalala ko, kinikilabutan pa rin talaga ako. Para siyang yung nag-trending na si Momo nung pandemic. Ganoon yung ngiti niya. Sobrang creepy talaga. Mabilis ko nang isinara yung bintana ko noon. Dasal ako ng dasal. Naalala ko pa, nalilito pa ako kung anong dadasalin ko. Kung sana ba umuwi na ang asawa ko para may kasama na ako. O wag na muna siyang umuwi dahil baka saktan siya nung kamukha niya sa labas. Nagpanik talaga ako noon. Napatalokbong na lang ako ng kumot sa higaan namin at saka ko niyakap ng mahigpit ang anak ko. Pagkatapos ng gabing yon, hindi naman na ulit. O baka hindi ko na lang din napapansin. Pero ang chismis ng mga kasamahan sa trabaho ng asawa ko, may nakatira daw na kapre sa likod ng bahay namin. Doon sa isang malaking puno. May 2 malaking puno doon. Kaya hindi rin namin alam kung saan nga siya nakatira. Sabi ko rin sa asawa ko na wag nang sabihin yun sa akin. Kasi maku-curious lang ako at baka takutin ko lang din ang sarili ko. Dumalas pa naman noon na madaling araw na siyang nakakauwi. Ang hindi ko lang alam kung ano yung nilalang na nakita ko na gumaya sa mukha ng asawa ko. Kasi ang sabi lang sa kanya, kapre ang meron doon. May kakayahan bang manggaya ng mukha ng tao ang kapre? Kumusta, Sir Kira? Kwento ko lang itong nangyari sa amin ng anak kong si Jaya noong 2025. Kakauwi lang nito ng asawa ko. Seaman siya. At yearly nakakababa naman siya ng barko. Tawagin mo na nga lang pala akong Nancy. Nangyari to noong bumaba ang asawa ko at nagbakasyon siya ng 1 buwan sa bahay namin nung dumami ang balita sa lugar namin ng mga nalolooban ng bahay. Nabahala nun ang asawa ko dahil nga 2 lang kami ng anak naming babae ang naiiwan sa bahay. Kaya naman lumipat na lang kami sa isang condo type apartment building. Gated ang building. Tapos may guard din. Kaya naman masasabi kong secure din talaga. Dahil may rules din doon na bawal magstay ng matagal ang bisita. Tapos lahat din ng bisitang dumadating ay nakalag palagi ang time in and time out. Fast forward. Kami na lang ulit ng anak ko ang naiiwan sa bahay. First year high school na noon si Jaya. Hindi ko na siya kailangang ihatid sundo pa. Pero minsan pag naglalambing siya, hinahatid ko pa rin siya. Close kami ng anak ko. Mabait siyang bata at masunurin. Kaya hindi ko din talaga pinaghihigpitan. Sa totoo lang, hindi ko nga maalala kung kailan ko siya huling napagalitan noon. Dahil ganun kami ka-close talaga. Nagsimula lang magbago nang bigla niya na lang akong dinidedma. Hindi niya ako pinapansin. Hindi ko lang pinag-isipan ng kung ano kasi nga kaka-high school pa lang niya. Sa isip-isip ko, baka nag-a-adjust pa siya dahil nga iba na ang mga kaklase niya. Pero from time to time kinukumusta ko naman siya. Kung okay lang ba siya, anong bago, sinasagot niya naman ako ng maayos. Nagkukwento naman siya. Ang napansin ko lang noon, hindi na siya katulad ng dati na kapag nagkukwento ay nakatingin sa akin. Hindi na rin siya excited sa mga kwento niya. Pero hinayaan ko na lang muna. Baka nga nag-a-adjust pa. Ilang araw ang lumipas, napansin kong hindi na siya makapag-focus. Nagre-review siya sa sala noon. Nagbabasa ng notes niya. Pero alam kong hindi siya makapag-focus kasi kung ano-anong ginagawa niya. Magkakamot sa kung saan-saan. Pati nga carpet namin kinukutkot niya. Tapos panay din ang buntong hininga niya. Dito na ako nagsimulang mag-alala. Tinanong ko siya ulit noon kung kumusta ba siya. Kumusta sa bagong school niya. Okay naman siya ng okay. So naisip ko,
na baka may hindi lang siya masabi. Nag-message ako nun sa teacher niya kasi baka doon pala may nangyayaring hindi maganda. Pero wala namang sinabing kakaiba yung teacher niya. Okay naman daw si Jeya. Magaling naman daw na estudyante. Pero dahil nga nag-aalala ko, sinabi ko sa kanya yung mga napapansin kong kakaiba sa anak ko. At nakiusap ako na sabihin sa akin kung may nangyayari sa school. Pero inassure naman ako ng teacher niya na hindi ganoon si Jeya sa school. Malayo daw sa sinasabi ko. Pero babantayan daw niya para sa akin. Dito ako napaisip talaga kung saan ba kami may problema. Ayoko din naman masyadong i-push ang anak ko na magsabi sa akin. Kasi hindi ko naman kailangan gawin yun noon eh. So naghihintay pa rin ako, Sir Kira. Hanggang sa isang araw, hindi ko na natiis talaga. Tinanong ko na siya ng diretsyo. Pero nagulat ako sa naging reaksyon niya. Para bang galit na galit siya sa akin. Sinabihan niya akong wag ko daw siyang pakialaman. Nakatalikod siya sa akin dahil naguhugas siya ng pinggan. Sa gulat ko, nilapitan ko siya at tinabihan sa lababo. Pero tinignan niya lang ako na parabang inis na inis siya sa ginagawa ko. At sinabihan ako na lumayo-layo daw ako sa kanya. Medyo nagpanting ang tenga ko nito. Pero pinilit kong maging kalmado. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Hinarap ako ni Jeya. Tinignan niya ako ng masama na parabang inis na inis talaga siya sa akin. Sinabihan niya ako na ang kulit-kulit ko daw. Ang dami ko daw sinasabi wala naman daw akong alam. Dito na ako sumabog talaga. Sinigawan niya ako kaya sinigawan ko rin siya. Nag-init talaga ang ulo ko nun. Nagdabog pa siya nun bago niya ako tuluyang iniwan sa kusina. Pagkatapos ay diretsong pumasok sa kwarto. Nanginginig ako nito sa galit. Basta halo-halo yung nararamdaman ko nito. Hindi ko alam kung paano kaming humantong sa ganun. Samantalang wala naman kaming hindi pagkakaintindihan. Wala talaga kaming pinag-awayan nito, Sir Kira. Okay na okay talaga kami bago kami lumipat dito sa apartment. Kaya naman gulong-gulo talaga ako nito. Mula ng gabing yun, tuluyan na kaming naging iba. Binigyan ko siya ng time. Ginagawa ko lang yung part ko bilang nanay sa bahay. Nag-message din pala ako sa teacher niya. Nagtatanong. Pero wala, ganun pa rin naman daw. Okay pa rin naman daw si Jeya. Hindi ko na lang din siya kinausap muna. Gusto kong siya ang maunang kausapin ako. Pero kung dati sa sala siya nag-aaral, biglang nagkukulong na lang siya sa kwarto niya. Lumipas ang ilang araw. Parang lalong lumalala ang kakaibang ikinikilos niya. Nagising ako nito isang madaling araw. Pasado 2:00 na nun. Naiihi ako kaya naman lumabas ako ng kwarto. At nadatnan ko si Jeya na nakatayo sa gitna ng sala. Nakatalikod sa akin. Kaya naman tinawag ko siya sa pangalan niya. Hindi niya ako nilingon. Kaya hindi ko na lang din muna pinansin. Kasi nga ihing-ihi na rin talaga ako. Pero nagulat ako nung hahawakan ko na sana pabukas yung pinto ng CR. Biglang bumukas yun at lumabas doon si Jeya. Nagkatinginan kami. Tinanong niya ako kung iihi daw ba ako. Tumango lang ako. Tapos nagpaalam na siya sa akin na matutulog na daw siya ulit. Gusto kong matawa nun kasi finally maayos niya na akong kinausap. Pero paano? Nakita ko nga siyang nakatayo sa gitna ng sala bago ko pumunta ng CR. Nung sinundan ko naman ang tingin ng anak ko, wala na yung Jeya doon sa gitna ng sala. Minadali ko nang umihi nun at mabilis nang bumalik sa kwarto. Hindi na ako nakatulog nito hanggang sa mag-umaga na. Kinabukasan, okay na okay si Jeya. Hindi ko alam kung paano ko siyang kakausapin nun. Kasi baka bumalik na naman kami sa katulad nitong nakaraan lang. Maayos din siyang nagpaalam nun nung umalis siya. Kaya nung tumawag ang asawa ko sa akin, sinabi ko yung nangyayari. Ang tagal niyang natahimik. Tapos sabi niya, tawagan ko daw yung pinsan ko na may third eye. Baka daw may kung ano sa bahay na tinitirhan namin. Kinilabutan talaga ako nun. Kaya dali-dali kong pinuntahan ng pinsan ko. Ayaw pa nga nung una. Dahil sa kwento ko daw, parang may demonyo daw sa apartment namin.
Sabi ko naman, tignan lang niya. Kahit sa labas lang ng pinto. Basta puntahan niya. Kapag sinabi niyang may iba doon, ay lilipat agad kami ng anak ko. Napilit ko naman siya, Sir Kira. Nadala ko siya sa apartment namin. At talagang ang meron daw. Galit na galit daw yung espiritu doon. At baka daw yun talaga ang nakakaaway ko. At hindi ang mismong anak ko. Sobrang saglit lang siya nun sa bahay. Hindi daw niya kinaya. Nanlalaki daw yung ulo niya at bumibigat. Para daw bang gustong pumasok nito sa kanya. Kaya naman doon na lang kami sa labas nag-usap. Nung mismong araw din na yon, nagsabi na ako sa admin ng apartment. Kaso may kontrata kasi kami, kaya hindi rin talaga kami pinayagang umalis. Kaya ang sabi ko, kahit ilipat na lang nila kami sa ibang unit dahil hindi ka ako maganda doon sa tinitirhan namin ng anak ko. Mukhang nagets naman nung nakausap ko. Kaya inilipat niya kami sa dulong unit. Bagong building nila yon, pero dugtong lang sa lumang building. Konti pa lang din ang tenant doon kasi kaka-open lang talaga. Hindi naman kami nahirapang maglipat dahil may staff din sila na tumulong sa amin. At pagkalipat nga namin ay naging okay na kami ng anak ko. Nagkausap na rin kami ng matino at ang sabi niya sa akin ay hindi rin daw niya maintindihan kung bakit iritang-irita siya palagi noong nandoon kami. Ayaw daw niya noon na kinakausap siya. Pero ang ingay-ingay ko daw. Ang dami ko raw laging sinasabi. Bulong daw ako ng bulong. Tapos hindi niya naman maintindihan. Talagang nagtataka raw siya sa akin. Pero mas lamang yung pagka-irita niya. Nagulat na naman ako noon. Kasi malabo yung sinasabi niya. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun. Pero hinayaan ko na lang yun. Hindi ko na rin sinabi sa kanya yung tungkol sa sinabi sa akin ng pinsan ko. At pagkatapos naman noon, balik na ulit kami sa dati. Nangyari ito noong 2018. Halos 5 buwan matapos mamatay ni Mama. Tawagin na lang natin siyang Mama Aiza at ako naman po si Leia. Hindi biglaan ang pagkamatay niya, pero hindi rin namin inaasahan na ganoon kabilis. Ilang buwan siyang nagpabalik-balik doon sa ospital. May mga araw na malakas siya, nakakapagluto pa nga at nakakapaglinis ng bahay, tapos biglang manghihina ulit. Ako ang bunso sa 3 magkakapatid at ako lang ang naiwan sa bahay noon. May sarili ng pamilya ang 2 ate ko. Kaya noong nagkasakit si Mama, ako ang madalas na kasama niya. Kaya siguro nung mawala siya, matagal bago ko nasanay na tahimik na ang bahay. May mga bagay kasi na hinahanap-hanap ng katawan mo kahit alam mo sa utak mo na wala na talaga. Sa unang 2 buwan, ilang beses ko siyang napanaginipan. Normal lang naman. Minsan nagdidilig siya ng halaman. Minsan nagtutupi ng damit. Pero may isang panaginip akong hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag. November yun. Bandang 2:00 ng madaling araw nang magising ako dahil sa malakas na ulan. O akala ko lang pala nagising ako. Nakahiga ako sa kwarto ko. Naririnig ko yung malakas na paghampas ng ulan sa bubong namin. As usual, madilim ang buong bahay maliban sa ilaw sa kusina. Nagtaka ko kasi ako lang naman mag-isa. Pero ewan ko ba kung bakit nagtaka pa ako. Samantalang alam ko namang wala na nga si Mama. Bumangon ako. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong bukas yung back door. Doon nakatayo si Mama. Naka-duster siya. Yung kulay green na bulaklakin. Paborito niya yun dati. Hindi ako natakot sa kanya kahit alam kong patay na siya. Alam kong imposible yung nakikita ko. Pero sa panaginip ko, parang normal lang kami. Lumabas siya sa likod bahay. Sinundan ko siya. May dala siyang maliit na eco bag na lagi niyang ginagamit kapag namamalengke. Doon ko naintindihan na may pupuntahan kami. Hindi ko alam kung saan. Hindi rin malinaw kung bakit ako sumama.
Pero may pakiramdam ako na may kukunin lang kami at babalik din agad. Lumabas kami sa eskinita. Weird nga eh, kasi naglalakad kami sa gitna ng ulan nang walang dalang payong. Tapos si Mama nauuna sa akin, ni hindi man lang niya ako nililingon. Habang sinusundan ko siya, napansin kong hindi na pamilyar ang paligid namin. May mga bahay naman kahit papaano. May mga ilaw din naman pero walang katao-tao. Wala ring aso, walang tricycle, walang kahit ano sa daan. Hanggang sa makarating kami sa terminal. May ilang taong nakaupo doon. Isang lalaki, 2 babae at isang matandang nakayuko. Hindi ko pa rin mamukaan ang lugar. Sa gilid noon, may nakaparadang lumang van na kulay puti. Umupo si Mama sa dulo ng bench. Tumabi ako. Walang nagsasalita sa amin. Doon ko unang naramdaman na parang may mali. Basang-basa kasi ako sa ulan. Pero si Mama, yung ulo lang niya yung basa. Maya-maya, bumukas ang sliding door ng van. Walang nagbukas. Kusang bumukas lang. Wala rin akong nakitang driver. Isa-isang tumayo yung mga naghihintay. Sumakay sila. Doon ako medyo kinabahan. Tumayo rin si Mama at doon ko lang napansin na wala na yung eco bag na dala niya. Hindi ko alam kung kailan nawala, pero may hawak siyang maliit na tuwalya. Pamilyar yun. Puting face towel na may kupas na kulay blue na tahi sa gilid noon. Yun yung ginagamit namin sa ospital noong huling confinement niya. Doon ko biglang naalala ang huling gabi niya. Ako ang kasama niya noon. Bago ko umuwi noon para kumuha ng damit, ako pa ang nagpunas sa mukha niya gamit yung tuwalya na yon. Pero hindi ko na siya inabutang buhay kinabukasan pagbalik ko sa ospital. Balik tayo sa panaginip ko. Nakatayo lang ako habang papalapit si Mama sa van. Pagdating niya sa pinto, huminto siya. Hindi siya lumingon, pero alam kong hinihintay niya ako. Gusto kong sumunod. Ito yung nakakatakot sa panaginip ko na to. Hindi ako pinilit. Hindi niya ako hinawakan. Wala siyang ginawa. Pero sobrang lakas ng pakiramdam ko na kailangan kong sumakay doon. Na parang yun yung dahilan kung bakit ako nandoon. Lumapit ako sa van. Tapos bigla akong nakaamoy ng alkohol. Tapos bigla na ding lumamig. Pagtingin ko sa loob ng van, hindi ko makita ng malinaw ang loob. Pero yung mga taong sakay nun, nakaharap sa akin na para bang hinihintay nila akong pumasok. Pero imbis na pumasok, napaatras ako. Sa pagkakataong yun, saka palang lumingon si Mama. Hindi naman siya mukhang galit, hindi rin siya mukhang malungkot. Pero yung mukha niya ay katulad noong mga huling araw niya sa ospital. Mukhang pagod na pagod. Nakatingin lang siya sa akin na para bang hinihintay niya na mas lumapit pa ako sa kanya. Tapos nun, bigla akong nakadinig ng malakas na tunog. Parang kalabog. Napatingin ako sa likod ko pero wala naman akong nakita doon. Muli kong ibinalik ang tingin ko kay Mama. Pero sa pagkakataon na yon, nakasakay na siya sa loob ng van. Sarado na rin ang pinto at unti-unti na itong umaandar papalayo. Sinubukan kong habulin. Hindi ko rin alam kung bakit. Nung una, ayaw kong sumakay. Pero nung umalis na siya, bigla naman akong natakot na maiwan. Sinubukan ko talagang humabol nun. Tinatawag ko pa nga si Mama. Pero bigla na lang din yung nawala sa paningin ko na parang bula. Hingal na hingal ako nung tumigil ako sa pagtakbo. Tapos doon na rin ako nagising. Umaga na. Hindi na rin umuulan. Sobrang pawis na pawis ako paggising ko at nanginginig pa ang kamay ko. Ilang minuto pa bago ko tuluyang bumangon. Paglabas ko ng kwarto, napansin kong bukas na bukas ang back door namin. Tagal kong nakatingin lang doon. Kasi sigurado kong inilak ko yun bago ko natulog nung gabi. Dahil nga mag-isa na lang ako sa bahay. May nakita rin akong putik sa sahig na mula sa back door papunta sa kusina.
huminto ito sa harap ng cabinet kung saan nakalagay yung lumang gamit ni mama. Binuksan ko yung cabinet. Nakita ko agad doon yung puting face towel na may kulay blue na tahi sa gilid. Naiyak na lang ako nun. Pagkatapos noon, napagpasyahan ko na titira na muna ako pansamantala kila ate. Sobrang kaba ko pa rin kasi sa panaginip ko na yon. Mahigit 1 taon din ang lumipas bago ko muling napanaginipan si mama. Ibang panaginip naman to. Nasa bahay lang siya noon, nagluluto. Normal naman, pero tulad ng una, alam ko sa panaginip ko na patay na si mama. Akala ko noon, baka dahil lang hindi ko pa talaga tanggap na wala na nga siya sa amin. Pero 2022, may nangyari sa ate kong panganay. Na-confine siya dahil sa dengue. Ako ang nagbantay sa kanya sa ospital. Isang madaling araw habang natutulog siya, bigla siyang bumangon. Hindi siya tuluyang gising nun eh. Basta umupo lang siya sa kama at tumingin sa may pintuan ng kwarto. Patagal yun na nakatingin lang siya sa pinto. Pagkatapos, humiga ulit. Kinabukasan noon, naaalala niya na napanaginipan niya si mama. Hindi ko pa sinasabi sa kanya nito yung tungkol sa panaginip ko kay mama. Pero may isang detalye siyang nabanggit na hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Sa panaginip daw niya, naghihintay daw si mama sa isang terminal. May van daw na nakaparada at may mga kasama raw siyang naghihintay roon. Pagkatapos nito, kahit gustong gusto ko pang nakikita si mama sa panaginip ko, hiniling ko na lang sa prayers ko na sana hindi ko na siya mapanaginipan at tuluyan na siyang makapagpahinga ng maayos. Hanggang dito na lang po. Salamat.